Kaya nagpatuloy-tuloy ako sa paglilinis. Siguro naman ay marami-rami na yung nalilinisan ko nun. Nang bigla na namang may nahulog na hindi lang isa, kundi tatlong libro na galing sa iba't ibang page. Talagang parang inihangis yun sa layo ng pinagbagsakan. Kaya naman napalunok na lang ako nun sa takot. Saka ako muling lumapit at pinulot yung mga yan isa-isa. Natat na akong matapos yung trabaho ko noon. Kaya matapos kong iayos yung mga libro, ay bumalik ako sa ginagawa ko. At pilit na binilisan na yun para makaalis na ako sa library na yun. Ilang segundo lang po yung nagdaan noon. Nung bigla na lang nagliparan yung ilang mga papel sa desk ng librarian. Wala pa rin hangin noon. Kaya yun na lang yung hinintay ko at saka ako nagtatakbo palabas. At iniwan na yung mga gamit ko sa library. Tumambay lang ako sa may labas ng library. At bumili rin ng maiinom para pakumahin yung sarili ko. Bumalik lang po ako doon nung makita kong papasok na yung librarian. Pagpasok ko po ulit doon ay nakita kong pinupulot na lang yung mga papel na nagkalat. Kaya ang ginawa ko ay ituloy na rin yung trabaho ko hanggang sa matapos ako. Pagkatapos ko po ay nagpaalam na ako nga alis. At hindi na ako nangahas na sabihin doon sa librarian yung nangyari. Dahil baka mamaya ay kung ano pang isipin niya at maka-apekto pa yun sa trabaho ko. Palang siya. Lumaki kasi si Tito Fernan sa Visayas at napadpad dito sa Marikina para magtrabaho. Kaya nakitira ito sa amin ni Mama para hindi na siya mangapaan pa at para na rin makapag-ipon. Patiguta ako si Tito Fernan kaya pinatira ito ni Papa sa amin para may magbantay daw dahil nasa abroad pa siya noon. Yun yung nakakatakot ng karanasan sa Visayas. Pinapapunta daw siya ni Santa sa bahay nila para magpaalam sa mga magulang nito. Pinayuhan naman daw siya ng kaibigan niya na mag-iingat po siya, lalo na't liblib ang lugar na pupuntahan niya. Nagulak din daw siya ng kaibigan niya na samahan siya. Kaya tumawag si Tito Fernan. Dahil ba nga daw mayroon sa kanya si Sandra. Kaya noong hapon na ay pumuntan si Tito Fernan kay Sandra na may daladalang isla na nalagala. Pagkapasok pa lang daw sa kubo, ay bigla daw nakangiti yung mga magulang ni Sandra at pinaipon siya. Handa daw yung nanay ni Sandra ng kanin at mga ulam na tulad ng kasyadong isda at pritong isda. Pinapakain daw si Tito Fernan ng mga ito, pero busog pa rin siya dahil kakakain daw sa bahay ng kaibigan. Bakit na ang kailangan ng gusto ko na lang ni Tito Fernan? Doon nilang katanungan kay Tito Fernan kung tagasaan siya at kung seryoso daw ba siya kay Sandra. Agad namang sinabi ni Tito Fernan na seryoso siya kay Sandra at kahit ano daw ay gagawin niya, pero daw magkasakanya lang si Sandra. Kaya nagpatingin daw silang magkakapamilya